Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Ang oras, iguana po kita mga tugang, nind 18 minutos. Makalis na po ang alas 10 pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang marahay na aga po sa Indogabos. Saldaw po tabi kitang unyan kan Lunes, pizza 16 na kan bulan kan Pebrero 2025 o 2026. Pabalik kita na mga tugang yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang kaibanan taman si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, liwat magiripanan kita digdi sa programang Papitik-Pitik lang, mga tugang sa BBS FM Naga. Sa mga paraan tabay ta, sa interong Pilipinas, marhay na aga po mga tugang. Sa Bicol Region, marhay na aga man. Marhay na aga man po sa mga paraan tabay ta, mga tugang sa probinsya nin Camarines Sur, ang paborito kong probinsya asin pinakamagayon sa Bicol Region. Good morning mga tugang. Sa mga paraan tabay ta, pwedeng magpaabot ka na sa ito pong mga greetings. Pwede pa itong mapaabot ng greetings ni belated na bakong Merry Christmas, Happy Valentine's, pwede pa po yan. Ano po, takon ngunyan pa man lang nakakalud mga tugang, di mapaabot man sindanin greetings duman sa mga kababayan ta. Sa ito pong mga komento, sa ito pong mga sumbong, ipaabot lang digdi po sa laog na programa, sa tuya po yan natatawanin na atensyon na mga tugang. Asin siyempre, bago kami mapuon, bago kita magpuon nin trabaho, mga tugang, araw ka na kaugalian, tamaagad kita nin bendisyon sa mahal na Diyos. Tabangan po kita sa satuya mga obligasyon, mga trabaho ngunyan na aldaw, kaya uya po ang satuyang daily bread. Ikalawang Korinto 2:14. Ngayon, salamat sa Diyos na laging nagpapangyari sa atin na magtagumpay kay Kristo at ipinahahayag ang samyo ng kanyang kaalaman sa pamamagitan natin sa lahat ng dako. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang sa bendisyon, asin man sa satuyang daily bread. Bueno, ngunyan na aldaw, pwede sa 16 na mga tugang, may raot kita nin kamugtakan kan panahon, tulo, share line, pagkatapos amihan, and sa tuya pong raot ni na panahon na mga tugang, mayo manin na bagyo. Pero magdadara-dara kaya ini yun ng pagbagunas ka na uran. Digdi po sa mga lugar kabali na Bicol Region, kaya mag-ingat-ingat man giraray. Magdaraman po giraray ni na mga pamandong. Sabi kan pag-asa, baka hapon ngaya, pero kung minsan baga, nagtuturo tagiti. Kaya mas maray na itong permi kitang igwa po ni pamandong mga tugang duman sa mga kababayan ta. Sa mga kababayan ta, sa aga pala na Chinese New Year, selebrasyon ka na Chinese New Year sa aga, Pebrero 17. Kaya paabutan ta po, marhay na aga, asin advance Happy New Year, sa tuya po mga tugang na mga inchik, Chinese Filipino community na mga tugang,
So duman po sa mga tugang yato ng mga Filipino-Chinese ana sa muya po nga pagpaabot ni advance Happy New Year mga tugang. Ano? Sa bagay New Year pa man talaga mga tugang po, so New Year pa man talaga ngunyan nagbago na nin taon kaya New Year pero delay man na marayan kuya na and sa indang celebration kan na New Year kana mga Chinese mga tugang. So ang mga Chinese na mga tugang niya to ang kadaklan na pag araw kaning okasyon itong dragon dancing so dyan na nagkakaigwa di ba sa laog ka na siyudad kinaga araw kayan po nagre-relibot-libot man digdi po sa satuyang lugar pero ang kadakla na sa mga Chinese pag nahihiling tikoy mga tugang kaya sa mga Chinese community kung may tikoy panamita man kami so sa Indo po gabos ng mga Filipino-Chinese mga tugang anda pagpaabot mi po sa Indo need advance Happy New Year, advance Merry Christmas para sa Disyembre yan bako man sa aga Chinese New Year mga tugang. Kadaklan nakapokus ada aktibidad ka na mga Chinese kita igwaman digdi sa laog ka na syudad ka na Naga and probinsya kan Camarines Sur kadakol kitang mga Filipino-Chinese digdi po sa satuyang lugar mga negosyante na mga inchik mga tugang pero anda focus ka na sa indang mismo kana sa indang okasyon na mga tugang duman po sa parte ka na Binondo so sa Binondo mga tugang iyan kadakul-dakul yan na mahihiling kang mga tugang niya to mga Chinese mga inchik mga tugang mga Pilipino na sinda pero may dugo pa sinda ni na inchik may dugo pa nga Chinese kaya sa aga iyo sa inda mismong New Year celebration maugma sa Binondo mga tugang kadto diyan nakapokus mga negosyanteng mga inchik diyan na may mga arong diyan mga inchik sa parte mismo kanda Binondo kanda panahon pinaglulunadan ninda kalisa pag naglunad ka sa kalisa mga tugang big time kakadto duman sa parte mismo kanda Binondo kadaklan duman mga inchik mga tugang yatong Filipino-Chinese rayaon duman tinawan man sindanin sa rong komunidad mga tugang ayan duman sa Binondo sa Intramuros Manila. So iyan anda inaapod na Chinatown kanda sa tuya pong nasyon tiri pun dyan kadaklan dyan na mga inchik nag-iiristar dyan po sa nasambit ng lugar. So Happy New Year na lang sa mga tugang yato na mga Filipino-Chinese nayaon po digdi sa laog ka na sa tuya sa siyudad ka na Naga yaon dyan sa Sir na Tutoy Sir Tutoy Tutoy ko Sir igwa pa dyan na tikoy ano daw na nakatudan ka na mga Chinese na tikoy ang sabi mapulot swerte bako kang magiging maugma kung saro kang Chinese na mayo kanin na tikoy saro yan sa mga pangpaswerte kadakol pa ning kung ano-anong mga itong pangpaswerte na ikinakagan na mga Chinese. Kita mga Pilipino dahil na yan pinag-iisip pag nagsasabatan na New Year ito lang igwa kaning prutas diyan sa imong lamisa kumpira nga prutas yan mga bilog o iyo lang yan anda pinagtatawanin na doon ka na mga Pilipino pero sa Chinese ay kadakol kung ano-ano na sanang
sa indang naiisip mga pangpaswerte na ibinubugta ka dyan sa indang mga harong sa indang mga establishmento. So iyan ano po pinagtaon talang nin atensyon digdi sa tuya sa lugar ta an kadaklan sa mga Chinese digdi may mga negosyo digdi sa siyudad ka na Naga kadaklan sa mga Filipino-Chinese igwa po nin mga negosyo napuron lang yan sa mga saradit pero masinop sinda maurag talaga sa negosyo ining mga inchik bihira kaya sa mga inchik pag nagbubugtak sinda nin negosyo talagang tutok sinda dyan na mga tugang. Ang iba nasasabing kuripot niya kita man ng mga Pilipino magkaigwasan na nin sadit na negosyo, magkaigwasan na nin sadit na income mga Pilipino yauna mabisyo na nanggagababae na pagkatapos mga tugang ng nagsusugal na o kung ano-anong mga bisyo sa inda talagang tutok kaya si sadit na negosyo napapaasenso kana mga tugang yatong mga Filipino-Chinese ilingon mo digdi sa tuya kadaklan digdi na mga darakulang mga negosyo digdi po sa laog kan siyudad kan na Naga dahil na kita magpararayo kadaklan po ng mga darakulang mga negosyo pagsasadiri po mga tugang kana mga tugang yato mga Filipino-Chinese maswerte sinda maray sinda magpadalagan ka na negosyo nasasabi lang na medyo kuripot maiban maraot ko na maging kuripot ka ta inot na inot pinagalan mo man yaon dyan nakatutok sa imong mentalidad sa imong isip sa pagpapalago kan sa imong negosyo. Kaya siguro may rason man na maging kuripot mga tugang yato na mga Filipino-Chinese. Pero igwaman in mga galanti, may mga galanti man ng mga Filipino-Chinese mga tugang na dai napapaglingaw. Urog na pag-arog po kaning mga may okasyon sinda, selebrasyon ka na Chinese New Year. So, napaluwas man, narigalo man, duman sa mga empleyado ninda, narigalo nin mga tikoy, okay na yan, okay na yan na mga tugang importante, nagirumduman ka kanda sa imong amo, nagirumduman ka, nasasabi nindang kuripot, pero naglapigot man kaya, tsinagaan ninda na maparambong, sa indang negosyo. Kita man ng mga Pilipino mga tugang, dikit sana, nagkita-kita sa naning kadikit si negosyo, bisyo digdi, bisyo duman. Kaya ang luwas, dahil natagal ang negosyo, nababangkrap tulos. Ninulit sinasabi, galanting yan mga Pinoy. Iyo, mayo manin maraot na maging kuripot ka, mayo man maraot na maging galanti ka. Kaya dapat tiritimbangon. Tiritimbangon na mga tugang tanganing ang negosyo magdanay asin na dai malugi. Para po iyan naman sa mga kababayan tatakon minsan mga tugang ninuli ka na pagpapariwara ka na sa tuya po nga mga tugang man ng mga Pilipino nalulugi si negosyo o si mga Chinese community, si mga Filipino-Chinese nag-aasinso mga tugang sa indang negosyo, nagkakaigwa pa ni nagkapira nga mga branches. Kaya ilingon mo digdi sa laog ka na, syudad ka na nagalang, kadaklan digding mga darakulang mga negosyo, mga tugang, pagsasadiri ka na mga tugang yatong mga Filipino-Chinese, mga inchik, mga tugang. So kadaklan yan hotel, mall, gasoline station, hardware, mga tugang, mga grocery store. So kadaklan dyan may mga dugo ni mga Chinese nagpapadalagan o igwanin na mga negosyo digdi po sa satuyen lugar. Sinda, inaalagaan ninda, dikit na sentimos na dilinsya na sa inda po nga nakukua, tinitipon ninda mga tugang, naghihinayang sinda,
paggastos kanda sa indang kwarta. Kaya mahiling mo, pag sadit pa lang na negosyo, pag nag-aban-aban pirang taon, dakula na ana negosyo kanda mga tugang niya to mga Filipino-Chinese. So dapat iyo man yan, anda ginigibukan na mga tugang niya to na mga Pilipino. Ano po? Arog man dapat kayo na mga Pinoy. Dapat anda kadikit na kwarta, pig papahalagahan na. Dai dapat kita syuwi. Dai kita dapat mayabang. Igwa dyan nagkapira niya itong mga tugang mayabang sobra na yabang mga tugang. Ano po? Pag naggastos ang paguna mo, okay lang yan. Sa bagay, sa diri manindo, bako miman yan may rights man kamo, may diretsus man kamo. Mga tugang na gaston o dai sa indong mga natipon na sintimo sali sa indong mga negosyo. Kaya lang kung ako naputon, mas maray na itong kuripot. Mas maray na itong kuripot maski puro pa may makukuha ka, may bubut-buton ka sa oras ka na sa imong pangangaipo. Bakong dapat waldas gastos digdi, gastos duman, travel digdi, travel duman. Anda mga tugang yato ni na Chinese mga tugang bihira mag-travel, bihira para lakwatsa, anda pag lalakwatsa ninda, anda pag travel ninda may kuyan pa si negosyo, kadukot pa kana sa indang negosyo. Pero ang mga Pilipino makakuha sa nanina kadikit mga tugang, uy maduman niya ako sa Boracay, digdi na lang sa Pilipinas, dahil nakita duman sa abroad medyo magargastos. Maduman niya ako sa Boracay, maduman niya ako sa Baguio, kay riba si pamilya, mapasibong niya ako, o kung sain-sain, kung sain-sain na nagduduman. So iyan hayag-hayaga na paggastos ni kwarta. Sa bagay, otron ko sa diri maninda, may diretso na mga ini kung ano nindaan sa indang mga kwarta. Sumayo naman kita magiginibukayan na. Kaya lang, mas magayon, tipid-tipid man giraray. Arog kan ginigipo, kana mga tugang niya itong mga Filipino-Chinese, maski sinasabihan na sinda, nakakantsawan na ngaya, sinda, mga kuripot, pero iyan para man sa saindang pagtipon. Ang kakuriputan ninda mga tugang. So nagaani man po, nagaani mga tugang nina maray, ana sa indang kakuriputan. Nagiging mauswag, marambong, ana sa inda pong negosyo mga tugang. So, dahil yan naiisip, dahil naiisip yan kani iba niyato na mga tugang, na mga Pilipino. Kaya sa mga tugang niyato na mga Filipino-Chinese, mga tugang, ana pagpaabot niya mo ni na advance Happy New Year sa Indo. Advance Chinese New Year sa satuyang mga tugang na mga Chinese. Yaon man kamo sa Inda, ano man ang kinakamugta kanindo, uhilingon mo, bihira sa mga Chinese mga tugang anatius. Ilingon mo. Digdi na lang, dahil na kita magpararayo sa laog ka na siyudad ka na naga. Sinda kaya, masinop, apwera ka na masinop mga tugang, talagang nagtatrabaho. Bakong mga hugakon ang mga Pilipino, mga hugakon na mga tugang, kaya kadakol na mga Pilipino na mga tius, ilingon mo ang mga Filipino-Chinese mga tugang. Ano iba dyan? Mga dayo man lang digdi sa satuyang lugar, pero taano ta nagyayaman. Ano po? Taano ta nagyayaman na mga tugang ining mga tugang niya tong mga Filipino-Chinese. Madiskarte kaya, madiskarte mga tugang, urog na pag-abot po sa lado ka na negosyo. Pero kita na mga Pilipino, magkaigwasan ng unyad, mga tugang ninda kadikit na sentimos, abo na magtrabaho pagkaaga. Abo na po magtrabaho pagkaaga na mga tugang yato na mga, iyan ang ugali ka na Pilipino, ibang-iba mga tugang sa mga tugang yato na mga
Filipino-Chinese. Ibang-iba arayo na maray kung ikukumpara ugali po na mga tugang yato na mga Pilipino. Iyan nahihiling yato yan basado yan sa eksperyensya na nahihiling ta mga tugang. Bako iyan kung ano-ano imbento digdi po mga tugang sa parte mismo sa tuya po nasyon. Kundi si katutuanan, sinahihiling ta iyo po isinasabi ta mga tugang. Araw po talaga kaya an ugali na mga tugang yatong mga Pilipino. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, marahin na aga po mga tugang. Digdi po baga sa issue mga tugang, kada impeachment laban kay President Bongbong Marcos da inauulian na mga yaon po sa lado na oposisyon. Ito po bagang kasong impeachment laban kay President Bongbong Marcos ibinasura ng mga tugang kanda Kongreso, lalong-lalo na kanda komitiba sa hustisya, kan Committee on Justice mga tugang. So ibinasura na ito. So, dahil pa po na uulian, iniyo po mga yaon sa lado na oposisyon, lalong-lalo na po iniyo pong si Igay Irisi, saka si Leandro Libiste. Si Leandro Libiste, sige man na pulok-pulok ka ni mga tugang, duman sa Congress, pero sa iya mismo negosyo, digdi mga tugang, sinasabing dahil nagbabayad ni tultul na buwis sa parte mismo na gobyerno. Nilalamag na baga niyong nilalamag na baga ni mga tugang si Libiste, si Leandro Libiste. So ngunyan mga tugang dahil nauulian kaya digdi nagsabi na po Blue Ribbon Committee na mayo po ni nabalak Senate Blue Ribbon Committee na imbestigaran subuot mga sinasabing reribayan kanda text message ninda po President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin dating Presidential Legislative Liaison Officer na si Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Iyan manungod po duman sa sinasabing kickback subuot sa budget insertion asin sa mga infrastructure project mga tugang. Si Libiste baga sa kasi Irisi mga tugang sige ansabi na igwa pa nga kaming mga ebidensya nakapot-kapot ngaya na may anomaliyang nangyari sa flood control project involved nga presidente na nasyon si President Bongbong Marcos mga tugang. And iyan nga kapot-kapot ni Libiste mga tugang nasambit ng iyan na ebidensya. Ano nga yan mga ebidensyang iyan na involved nga sa kickback kan budget insertion sa mga project and infrastructure iniyo po si President Bongbong Marcos. Ano nga yan? Ang ebidensya nga nagkaigwa ngayon na riribayan na minsay sa text na presidente saka iniyo po ngayon iniyo ngayon dati na liaison na officer na si Undersecretary Adrian Bersamin. And ito nga ayagayagan niya duman na digdi itong kickback mapadapit ang ruling niya kickback sa budget insertion na kung saan share niya na presidente. Ano po ang sabi mga tugang kana Senate President ang sabi kan Blue Ribbon Committee na digdi sabi ninda mayo ngaya kaming oras daimi na ngayon tatawanan ni na atensyon iyan daimi na iimbestigaran
subuot sinasabi ninda nga reribayan nin text message ninda President Ferdinand Bongbong Marcos saka ni Undersecretary Adriana Bersamin. Ano ang sabi ka na Senate President pro tempore Pampiluping Lacson na iyo ang chairman ka na Blue Ribbon Committee mga tugang, sabi ka ni dahil kaya da nabanggit mga tugang sa mga nakalis na mga hearing kanda Blue Ribbon Committee ang subuot reribayan kanda text message ninda po President Bongbong Marcos asin man po ni Bersamin na mga tugang. Dahil man ngayon nababanggit. So, ngunyan, mayo na pong balak na ipaapod si Bersamin, apuera na lang ko na voluntaryo ining maatubang sa laog mismo ka na committee asin na matao, mapresentar kana sa iyang affidavit arog kan ginibo kadtong mga testigos mga tugang na sinda dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, kabali na duman itong si Engineer Henry Alcantara, mapadapit duman maga sa mga nangyaring anomalya duman po sa lugar ka na First District sa Bulacan na mga tugang. No, apera na lang kung maasumer asin masumiter sinda nin mga affidavit mga tugang. Pwede yan natukaron siguro duman po sa laog mismo ka na Blue Ribbon Committee. Digdi mga tugang, sabi po mga tugang ni Lacson, mga tugang na digdi mga tataramon na lang subuot nariribayan ka na text message ninda President Marcos asin man kaniyo po ni Bersamin, sinda Caloocan City Representative Edgar Irisi sa naman kana aka teacher party list asin iniyo pong si Congressman Antonio Tinio iyo na sinasabing nakualang mga impormasyon na iyan, sinasabi ninda na nakualang ang impormasyon na iyan kay Congressman Leandro Reviste. Kaya iyan po mga tugang, sabi mismo kan Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na ni Lacson, ini po konsiderado sa naman na sarong chismis. So sa pag-uurulay kaya ninda, Libiste, pagkatapos ni Irisi, pagkatapos siguro kaiba pa si Antonio Tinio, nagluluwas mga tugang na naunambita na igwang ako nin mga ebidensya na nagkaigwang nin reribayan nin text message si President Bongbong Marcos pagkatapos si Bersamin, mga tugang mapadapit niya sa insertion kickback duman sa flood control project. So, ang sabi kaya na Blue Ribbon Committee, orog na po mga tugang, ni Ping Lacson, chismis sa naman ngayon, RC, chismis na mayo po ngayon, ninda ipinapailing na mga supported documents, mayo nin mga suportado na mga dokumento. So, ano man ngeta, na tatawan tapanin na oras yan. So pagsasayang sa nanin oras ngayon, ta mga chismis man lang yan, mayo man yan na patutuo, mayo man yan ebidensya, na pinagpapailing, ano man nga ta, maimbestigar pa kita kan nasambit na nga bagay. Nakaulay ka ni mga tugang kan mga nakalihis na aldaw, nakaulay ni Libiste asinda saro sa mga nabanggit ana manungod po sa reribayanin na text message ninda President Bongbong Marcos asinda Bersamin. O dahi taman aram kung ano po ang laman kadtong mga text message na ito, and dapat igwaning kopya. May tanunyan lang niluluwas na kung kasuarin tapos na mga tugang dinismiss na itong kaso laban kay Presidente Bongbong Marcos saka pa sa na maluwas na ebidensya
o saka pa sana masabi na igwasinda nin kapot-kapot na ebidensya alagad daima na isumiter kana panahon na nagkakaigwa po nin committee hearing duman po sa laog nga mismo kana Blue Ribbon Committee manungod po sa nasambit ng bagay. Kaya digdi sabi maliwanag na hearsay, maliwanag na chismis na iniyo pong sinasabing conversation sa pagultanan ni Bersamin asin man ni President Bongbong Marcos manungod sa insertion kickback sa parte na flood control project na gustong isingit kuta na kaniyo pong grupo ninda Libiste, grupo mga tugang kaniyo po ni Erisi asin iba pa sa impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Kaya lang maayo na na-dismiss na. Kung kasuari na i-dismiss sa kaman na sige nga ngala-ngala, sige man na piyok, sige na tuktoraok kaniyo po nga nasambit na mga persona. So taano ta digdi maapod pa ni na pagdangog. Sabi ken Senado, tamadang maapod pa kita ni na sarong hearing sa sarong RC sa naman, sa sarong chismis sa naman, tanganing magdangog sa sarong chismis na mayo po ni na basihan orog na sa record ka na Blue Ribbon Committee. So sa bagay, totoo man talaga mga tugang, kung nihilingon mo, ano man talaga, masayang ka lang ni na oras chismis man lang ni maayo man yung pinagpapailing na mga ebidensya. So nagtuturuklingan pati. Sabi pati kaniyo ni Libiste, bahala nang ikayan si Tunyo o bahala nang ikayan si Erisi. So sisay na. Igwa talaga umayo. Kaya masakiton po mga tugang natubudan iniyo po nga nasambit ng bagay. Kaya masakiton man na magsagibo ni na hearing na komitiba na mayo man ngani ni nahihiling na ebidensya. Mayo man pinagsusumiter. Nagtuturuklingan man lang. Baka man lang mga tugang ngani digdi kan nag-urulay-ulay ay igwa ngay ako dahil taaram ko nagsusuba o kung na sa pag-uurulay na iyan kaniyo po mga tugang. Kaya digdi ako una sana garo day pa kaya nakaka-move on day pa nakaka-move on iniyo po nga grupo ka na opposition talagang gusto ninda urog na kampo ni DDS mga tugang talagang gusto ninda na ma-impeach iniyo po nga si President Bongbong Marcos mga tugang. Tabalak ninda na iniyo pong mga yaon po sa kampo kan DDS sinda naman na magtukaw bilang presidente kana sa tuya pong nasyon na mga tugang. Kung nihilingon mo, daiman pinag-iintindi na relax baga si President Bongbong Marcos. Kung iyan si President Bongbong Marcos sa mga tugang, igwa kanina ebidensya, dayan ma-relax, tutok yan dyan. Sa pagtubod ka na sa tuyang presidente, na mayo po ninda basihan na nasambit na mga reklamo laban po sa iya, mga saot laban sa iya, dahil na sana iniintindikan sa tuyang presidente. Sa tuya pong presidente, sige na sana trabaho para po sa ikakarahay kan bilog na mga Pilipino mga tugang. So sige sa ng trabaho, pero kung igwenin ebidensya dayon na mauntok na presidente, focus yan sa kaso na isasampa sa saya. Alagad ninuli po mayo ning konkretong basihan, mayo po ning konkretong ebidensya. Aram kan presidente, malinig sa iyang konsensya, relax asin na sige sana trabaho. Bakong araw kaniyo pong iba, talagang hilingon mo, kabado na mga tugang. Iniyo pong pag-file ni impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilinga, si Vice President Sara Duterte, sige bagaan na dada mga tugang. Sige ang dada, mapadapit po kan kung ano-ano ang pinagtataram. So, garo baga
nagpapaluwas na medyo may kaba sa iya. Taigwa kaya nin basihan na mga tugang. May mga ebidensya laban po kay BP Sara duman po sa pinag-file na impeachment complaint laban sa iya. Kung ikukumpara, digdi po kay President Bongbong Marcos mga tugang. Kaya digdi baga, labo-labo po ang dada, labo-labo ang dada kanda Vice Presidente mga tugang. Kung ano-ano ang pinagadadaklag na mga akusasyon laban sa presidente mga tugang. Tagusto niya man na ma-impeach si President Bongbong Marcos, iyo man yan ang katuyuhan kaniyo pong opisina ni Vice President Sara Duterte. Mayo man nakuko ang mga ebidensya kaya naibasura po ang kasong impeachment laban sa presidente. Sa iya, magpapadagos pa lang mga tugang. Magpapadagos and si mga nainot na mga ipinag-file na impeachment ka nakalis na taon pwedeng magamit pa laban sa iya. Kay Vice President Sara Duterte. Lalo na itong intelligence fund DepEd mga tugang, paggastos kana mga kwarta kana gobyerno asin kabali pa itong mga nakadagdag pa. Ito pong salado kan flood control project. Nakadagdag pa. Kaya digdi, mas lalong nagkusog mga tugang itong kaso na isinampa laban po kay Vice President Sara. Pero data pa man sinasabing guilty na ang Vice Presidente. Tatatawan man siya ng pagkakataon na makasimbag kanda mga akusasyon na laban na sa iya. So, iyan ang tamang forum. Si President Bongbong Marcos baga pag sabing impeachment laban sa iya, sabi baga kanya presidente, anda ako na mag-atubang sa Kongreso, anda ako na mag-atubang sa Senado, tanganing simbagon ang anuman na mga akusasyon laban sa iya. O kaya lang na-dismiss na itong kaso o ano pa man na sisimbagon ka na presidente, ta-dismiss na nga ni mga tugang. Ang Vice Presidente, mayo pa man, teknikalidad lang na-dismiss itong kaso sa teknikalidad lang. Pero itong kasong impeachment dahil ibinasura kana Korte Suprema. Kaya liwat na nagkaigwa pag-file ng impeachment case laban na kay Vice President Sara Duterte. Kaya digdi baga sabi ko labo-labo ang pagpahayag kan na Vice Presidente kung ano-ano na sana ang pinagapapaluwas na mga senaryo, mga pahayag, iba-iba pating mga issue sa iyang idinadaklaga sa presidente. Kisa ngaya grabing na korupsyon sa administrasyon ni Marcos, kickback ngaya o si mga akusasyon baga maayo na mga tugang idinaklag na kisa ngaya dahil nagkaigwa ginadan nga si impeachment dahil nga nagkaigwa ni tamang investigasyon, manungod nga sa nasambit ng bagay. Ano man talaga ni investigaran mo kung nailing na mayo man ni na probable cause sa mga tugang. So, igwa baga kaya na nangangataman sa laog mismo ka na Kongreso and Committee on Justice gabus haros nagdangog mga tugang sa ginibong hearing. Si opposition maging si majority nagdangog and nagkaigwanin na burutuan sa plenaryo. Nagkaigwanin na burutuan sa pag-aadal kana grupo mga tugang napagaraman na mayo nin sustansya, mayo nin mga ebidensya, tanganing i-impeach si President Bongbong Marcos. So nagluwas, nagluwas? Dinismiss majority sa laog mismo ka na mga congressman, majority mga tugang nagtaunin na favorably na i-dismiss ang nasambit na kaso. Kaya digdi ini yung akusasyon niya na Tunyo, akusasyon ni Libisti, akusasyon na mga tugang kaniyo po mga tugang ni Irisi.
sa pagtubod po mga tugang kan Blue Ribbon Committee, panginginot mga tugang kan pro tempore president na si Pampiluping Lacson mga tugang sa pagtubod ninda iniyo po mga tugang saro sa nga RC saro sa nga chismis na daina kinakaipuan pang tutukan tawanan oras tanganing magpaapod po nin hearing ipaapod si President Bongbong Marcos ipaapod iniyo pong ipaapod mga tugang iniyong si Bersamin asin mada ipaapod si Eresi ipaapod iniyong si Libiste sa Kasitunyo o iba pa na mga congressman na nag-aakusar po mga tugang. Tagabus nga ni mayo manin ebidensya puro sa na RC, puro sa naman na chismis, kung ikaman lang chismis, mayo man mga tugang ni nabasihan, ano man tamasayang ka panin oras, ano man ta ipapaapod mo pa, ini yung mga taong ini na imbis magtuto ka na sa ibang bagay sa Senado, masasayang ang oras sa mayo man sa nang kakwinta-kwintang bagay, tamayo man nga nin mga ebidensya na pinaga-re-representar. Importante kaya mga tugang sa sarong bagay, lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, igwakan nin ebidensya na ilalatag, tangani na digdi mag-convey, magdangog nin hearing and committee on Blue Ribbon mga tugang. Pero kung maayo man, daiman po yan gigibun kayan. Ebidensya nagsasabi plus siyempre may testigos. So digdi maayo man po mga tugang, maayo man na ipipresent ang grupo kaya digdi po binaliwala. So maayo ngayang saysay masayang lang kita kaya nin oras imbis nga darawon ta na sa mga produktibong bagay na pwedeng gibuhon ka na Senado bako na dyan sa mga chismis na iyan. Kaya mayo na mga tugang nin paglaom mayo na nin paglaom iniyo pong kaagada na ini kana grupo kana oposisyon lalong-lalo na ni Libiste ni Tonyo asin man na ni Eresi asin iba pang mga pagiriba. Papitik-pitik lang sa BBS. Buwan mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na programa daban sa mga kababayan ta maray na aga po sa tuwing mga paraantabay. Mga tugang digdi po sa issue kan nagtalikod baga nga aldaw kan nagtalikod na aldaw mga tugang nagkaigwa kan na meeting na pinagpaapod po ni Governor Elry Villapuerte duman po sa partibismo kan na issue kan na daga duman po sa lugar kan banwaan kan na si Roma so dyan na mga tugang inawan doon ni Governor Elry Villapuerte. Digdi po bagaan na DNR nagtao po, nag-award nin mga kluwa. So, nag-award po kayo na DNR pero dahil nag-aaram ang DNR na igwa pala nin pag-sasadiri ka na nasambit na mga daga. And titulado ito asin na pag-sasadiri po mga tugang kanda pamilya Villapuerte ana nasambit ng daga. And inaako iyan kanda mga tugang kanda dar nako nasambit ng pag-award ka na mga Certificate of Land Ownership Award duman po sa mga persona. Pero ito pagsasadiri ito kanda mga Villapuerte kaya kung minsan digdi po may palukulo man na anda sinambit ng ahensya na dapat kinaklarado go na kinaklarado go na tanganing maaraman kung igwa talaga nin pagkasadiri kayan umayo alagad sa nasambit ng pag-uurulay siniguro po mga tugang siniguro ni Governor Elry Villapuerte na mayo po nin mga beneficiaryo kadtong Certificate of Land Ownership Award mga tugang kluwa ana papaalion sa daga
na itinaupo sa inda mayong papaalion maski ito nga ni pag sasadiri ng mga tugang kanda pamilya Villapuerte subuot siya mismo sabi ni Gobernador Elre Villapuerte siya mismo preparado na makipag-ulay maghanap nin maray na solusyon para sa gabus po mga tugang para sa gabus na natawan kadtong Certificate of Land Ownership Award kan Department of Agrarian Reform tangani mga tugang digdi pag-urulayan asin na maghanap nin marhay na solusyon para po sa gabus ta kung kinakaipuan ito Wanderlust corporation na mga tugang development corporation digdi mahanapan nin tamang solusyon iniyo pong mga benepisyaryo kana nasambit ng daga mga tugang may pakiulay lang ang gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur habo nyaman paaraliun mayong yang papaaliun dyan di nga kamo papalayason dyan bako nga kami nga arog kayan an pamilyami pamilyami nga mayo nin na rason na magpaali dyan tabako man nga yung arog kayan ang pag-uugali kami nga nga nagtatabang duman sa mga kinapobrihan na mapakaray an sa inda mismong mga pagbuhay kaya siniguro kan gobernador na mayo pong papaalion duman sa daga na itinausa sa inda mga tugang pero may pakiulay po mga tugang si Governor Elre Villapuerte duman po sa mga benepisyaryo kaniyo pong kluwa na dai magpagamit sa mga siisayman na alkalde, congressman o politiko dahil kaini bukas siyang makiulay asin mayo sindanin planong paalion iniyo pong mga taong ini so dai na makisawsaw o kung nakikisawsaw man tanamumulitika nagkapira nga mga politiko po dyan urog na kung igwaning mayor na nagsasawsaw po dyan may congressman na nagsasawsaw politiko bali na mga tugang iniyo pong si subuot si Puente Villa asin subuot ining si Pulanga saka itong sarong Buy Baliw mga tugang itong Buy Baliw na rapakan man na perming salaan sa iyang impormasyon na itinataw sa publiko dapat dai magpasulsul dai lang kamo magpasulsul sa mga politikong iyan dai magpagamit iyo lang yan pakiulay ni Gobernador Elre Villapuerte mga tugang tapag ginamit kamo kan mga politiko siyempre magibo naman yan pag nagpagamit kamo sa mga politiko magibo naman yan paagi si Gobernador Elre Villapuerte kan na probinsya kan Camarines Sur mga tugang tatatabangan kamo willing aning makiulay tatawan kamo ni na solusyon dahil man kamo papaalion maski nga ni bako manindo dahil man kamo papaalion maski nga ni may pagsasadiri kan na nasambit ng daga pagsasadiri kan na mga Villapuerte tanabakal legal may affidavit may deed of sale mga tugang so nagbubuwis mga Villapuerte sa nasambit na nga daga patutuo na sa inda po mga tugang sinambit na nga daga kaya dai kamo magpatintar nung kamo magpagamit sa mga politiko, mayor, congressman asin iba pa mga politiko dadaraon kamo kayan sa sala dadaraon kamo kayan sa sala ililikaw kamo kaya na mga tugang ngunyan kung mapagamit kamo kayan magibo manin paagi syempre an may kadsadiri kan na dagaan mga Villapuerte magibo manin na paagi kaya nga ni kinakaulay kamo ni na tultul bukas na makipag-ulay si Governor Elre Villapuerte tanganing digdi po mga tugang matawanin na solusyon na nasambit ng bagay and iyan kinumpirmar mismo kan gobernador sa atubangan kan mga nag-arabot duman sa meeting kabali na DNR kabali na po mga tugang Department of Agrarian Reform and DILG
pagkatapos ana Penro kaibanan man po ana grupo kaniyo po nga PNP sugabos yan dakol po ana yaon duman naga-aratinder. Kaya duman sa mga beneficiaryo, duman sa mga naka-i-register po dyan, daiman ka mo papaalion ni Gobernador Elre Villafuerte. Dai ka mo papaalion maski nga ni isa diri ninda ang daga, maski may titulo sinda na nabakal ninda ang nasambit na nga daga asin notaryado. Pero magsunod man ka mo duman sa nasambit ng pakiulay sa saindo. Kung gusto nindo na magdanay po dyan sa lugar na yan and mapakaray sa indong kamurugtakan matauanin na solusyon na mga tugang. Si Governor Elre Villafuerte kana probinsya ni na Camarines Sur manungod po sa nasambit ng bagay. Respeto na natin, pwede na po sila mapaalis doon kasi ando naman sila at patuloy na nagsasaka. Kasi po yung isang lupa, kung aming na-acquire na previously, parang wala siyang titulo, untitled. Hindi namin alam na mayroong may-ari at aming na-acquire, dumadaan yan sa legal na proseso. So, sa amin naman pong pakipag-ugnayan sa kay Governor, wala pa naman pinapaalis sa mga na-award namin mula noon pa hanggang sa ngayon. Salamat, Ardi, at tapat ang iyong salita. So kung narinig po nyo, dalawa lang po ang mangyayari dito. Pwedeng mag-usap o magkasuhan. Ako po pwedeng makiusap. Huwag lang sana magpapagamit itong mga na-issuean ng CLOA sa mga mayor, congressman at politiko. Dahil kami po madaling kausap. Kami nagpapaalis. Pero kung kami naman ay siraan nila, nagsabi sila ng kasulunungan, hindi naman po kami papayag, di ba po? Di ba? Kasi tao lang kami. Pero ulit, sa taga-barangay San Ramon, sa mga taga-CLOA, wala kaming pinapaalis noon, ngayon. Pero wag naman po silang magpapagamit sa politiko, dahil gusto lang namin po marisolba ito sa isang maayos, matuninong, legal na paraan. Di ba po? Kaya yung mga gusto mag-hearing-hearing dyan, okay po ako mag-hearing. Gusto ko nga makipagdebate, galing ako dyan eh. Di ba po? Haharap po kami dyan. Wala pong tinatago ang Wanderlust, nakapangalan sa amin yan. Kung may illegal po dyan, hindi pa pangalan sa amin. Gusto ko nakapangalan sa amin yan, dahil gusto ko kami ang mamigay dyan. Doon, sa mga taong willing makiusap. Pero kung tatakutin nila kami, sisiraan na lang po kami, ibang usapan po yan. Sa korte na lang po kami maghaharap-harap. Di ba po? Yung sinabi ni Ardi, pwedeng pag-usapan, pwede rin sa kaso. So ako, gusto ko pag-usapan yan sa maayos. Ngayon, ang tanong ko naman po sa DNR, dati po, classified as inalienable disposable, nagbago, nagkaroon ng timberland. Ano naman po ang remedy? Ano naman ang paraan ng DNR? Kasi ayaw po namin na i-threaten, takutin ng DNR na gumawa ng isang bagay kasi tinatakot po ni Congressman Arne. So, wala pong emosyon sa DNR family. Siguro ang makakasagot nito yung legal department. Ano ba po ang remedy o solusyon ng DNR kung ang isang lupa dating classified na alienable, na patituluan, at ngayon nagbago, naging timberland? Ano ba po ang tamang solusyon po? So yan mga tugang na payag ni Governor Elre Villafuerte na probinsya kan Camarines Sur. Asin duman sa kagadan ka na karpa na nakikiulay na mayon nga dapat tugutan na magkultibar kandaga itong mga parauma na natauan na po ka na CLOA. Sabi ni Governor Elre Villafuerte, mayo ni na problema, mayo sindang papaaliun dyan, maski nga ni nakapangaran niya sa party mismo ka na Villafuerte, iya mayo ni na problema. Willing siyang makiulay. Basta ilang pag-rauton. Siyempre mga tugang dai
paggamit sa sisaymada na mga politiko dyan sa parte kan na partido area, urog na sa mayor, sa congressman, asin iba pa nga mga politiko. Ta nagsasaraw-saw na mga tugang mga politiko. O pag nagpagamit ka, siyempre ang mga Villapuerte magi bumana ni legal na paagi. Imbis sa mga tugang na dyan, imbis na dyan itao sa Indo, kung makikiulay ka mo, sabi kan mga Villapuerte mga tugang, ang sabi ni Governor Elre Villapuerte, willing ako na makiulay. Samuya iyan daga. Ako ang dapat matao kayan. Mayo akong papaalion dyan na mga para mayo akong papaalion na mga benepisyaryo ka na kluha. Dailang magtaram ni na sala asin day magpagamit sa mga politiko. Siyempre, pag oras na magpagamit ka dyan, magibo man na legal na aksyon. Sabi ni Villapuerte mga tugang, sabi ni Congress, sabi ni Governor Elre, didaraon ta sa korte. Pero, kung masunod lang kamo sa pakiulay na dai mapagamit sa mga politiko, dai mo, padagos na makukuanin doan na tabang ka na mga Villapuerte urog na sa daga na pagsasadirin ninda. So, iyan na mga tugang, sabi gani ni Governor Elre Villapuerte, ako willing akong makipagdebate. Maski duman sa Kongres, hali nga ako dyan sa Kongreso, preparado akong makipagdebate, asin preparado, handa, ana pamilya Villapuerte na ipresentar ang mga dokumentos, mga tugang, na nagsasabi na sa diri po ninda na nasambit ng daga. Asin iyan na bakal ninda, dokumentado mga tugang, preparado. Kung ikaman talaga, preparado na bakal mo nasambit ng daga, ano man ang kakatakutan mo? Ano man ang kakatakutan mo dyan na mga tugang sa nasambit ng bagay, isadiri mo na nga ni daga, ika pa nakikiulay na day magpagamit. O kung mapagamit ka mo, pagkatapos mataram ka mo ni sala, kontra sa may kadsadiri kan daga, ay talagang day mapabor sa Indo, gobyerno probinsyal sa paagi po kan pamilya Villapuerte, day mapabor sa Indo. Tainot na inot, mayo manin na legalidad, sa diri nindaan na daga, kaya magtubod na lang kamo. Sa maray na urulay, magrani na kamo, makiulay kamo, re-resolveran ang problema. Kung ano man, sabi nga ni Governor Elre Villapuerte, kami ang nagbakal kayan, kami ang may kadsadiri, kami ang matao sa mga parauma, halaton lang nindo, halaton lang nindo, dai man kamo papalayason dyan, dai man kamo papaliyon, araw kaning mga pinagtataram, kana iba na nyato na mga politiko dyan po sa partido area. Kada magparatubod kay Boy Baliw, mga tugang. Si Boy Baliw, mayo po yan na tul-tul na pinagsabi, puro kabaliwan mga pinagtataram kaniyo po ni Boy Baliw, mga tugang. Si Airport, sinabi niya, may kinamkam daan na mga Villapuerte dyan sa airport ni daga, sa parte mismo kanda may inalamusa da, may kinamkam da nga daga dyan sa airport sa mga parauma. Tul-tul daw yan na pahayag, maski mayo man kinakamkama na daga, mayo man pong kinukuha dyan yung dagaan gobyerno provincial kan Camarines Sur sa parte mismo kan na airport kan ng banwaan kan pili. Kaya yung si Boy Baliw talaga ang kaisipan ka ni mga tugang, puro sa napanraratak, puro sa napangraraot, sa iyang pinagagigibo. Diyan po tanganing digdirauton sana sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, ang pamilya Villapuerte. Alaga da maninda kayang rauton ta, ang serbisyo maray, ang leadership maray, ang gibo ang mga programa maray, gabus na papakinabangan kan mga constituentes digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sungon yan, mga tugang, ito sabi kan na dar ito andar nagsasabi na mga tugang na dyan kana i-award ninda da ininda aram na may titulo palan na nasambit na nga daga. Kaya digdi
mga tugang yaon man dapat basulon another. Pero kung yaon na yan dyan, dahita naman pwedeng basulon ninita, na-i-award na Ano, dahil lang naadalan kaya kandar na may sadiri pala. No? Ang sabi ni Gobernador, mga tugang, mag-urulay na lang. Mag-urulay na lang. At aning mapakarayman, an kamugtakan kan mga parauma. Pero dahil sinda papaaralion dyan. Maski nga ni sadiri kan mga bilyaporti anadaga, dahil man sinda papaalion go na dyan. Dahil man papaalion. Isay kaya nagsasabi na papaalion. Si Boy Baliw, pagkatapos inisubuot si Puente Villa, inisubuot si Pulinga, mayo man pinagpapali pala na dyan sa lugar. Mayo man na mga tugang sabi nga ni Kanda Dar, sagkod nyo yan, dahil pa man niya sindaning report na may pinahali na dyan po sa lugar mga tugang. Sumaray, si Urulay ka nagtalikod na aldaw Kanda Biyernes, maray po si kinaabtan ka na Urulay, so tatauanin na pagkakataon na makaulay pa itong mga benepisyaryo kan Klua dyan sa San Ramon, mga tugang, sa daga na pagsasadirikan na Wanderlust Development Corporation na mga tugang na pagsasadirikan na mga Villafuerte. So ngunyan, mga tugang, napagaraman na an porsyon na parte kan na Timberland, kumpirmado na kan na DNR. Napagaraman na ang porsyon na parte ka na Timberland, kinukumpirmar kan DNR. So digdi po mga tugang, dumanyan sa nalayaan na porsyon. Parte yan ka na sinasabing Timberland. Iyan kumpirmado po mga tugang kanda DNR. Kinumpirmar kan Department of Environment and Natural Resources na nalayaan na porsyon na kung saan sasabi mga tugang na pinakudalan ni Karen na Pulinga, parte kan pinagaapon na Timberland asin mayo ni na nakatalaan na titulo. Nagpakudal pala na mga tugang, nagpakudal pala na sa daga na pagsasadirikan na gobyerno, iyo po da subuot iniyo po na si Karen na Pulinga mga tugang. Pinakudalan si sadirikan da daga ka na gobyerno, bako man po mga tugang, ang mga Villafuerte po na nagsasabi na kinukuaninda ang daga dyan po sa may lugar na yan. Inisa may nalayaan sa porsyonikan si Roma. So malinaw po mga tugang, malinaw ang pahayag ka na DENR. Tayo na po ni Gobernador Elre Villafuerte, ano ba talaga itong pinakudal ni biglaan na pinakudal ni subuot Mayor Karen Pulinga dyan sa nalayaan ngayon sakop porsyon niya ka na Timberland. Anong sabi kan DNR? Kumpirmado na sakop po ka na Timberland. So ang gustong sabihin, kukuha palanda subuot nin daga kan gobyerno, iyo mismo iniyo pong si mayor po dyan kana banwaan kana si Roma Camarines Sur. So dangugon ta mga tugang. Ini yung mga naging kapayagan. Pwede bang sagutin ng DNR itong nalayahan portion na binakuran allegedly ni Mayor Pulinga sa nalayahan? Part ba ng Timberland to? Pakita mo yung coordinates. Yan yung lupa na kiniklaim na allegedly ng mayor. Gusto ko lang pong malaman ng publiko, ang galing po niya mag-akpusa. Wala naman po siyang title. Nagbakod siya. Sagutin po ni Congressman Arnie at ni Mayor Tos, DNR, yung totohanan lang, walang politika, tapatan lang. Etong area sa nalayahan, Timberland ba ho to? At ito lang huli lang yung tanong ko, yung area ng nalayahan na in-identify. Pwede bang pa-flash niyo sa screen yung binakuran allegedly ng mayor ng Siruma? Gusto ko lang pong malaman bago tayo maghiwalay, parte ba ng Timberland yan? Pwede bang pa-flash?
Sir, pakisagot po. Ito pong point coordinates na PIG plus dyan Subago, PIG pa plus din po duman sa muyang kaibahan na GIS expert na may daraman kami dyan pasiguro na software. Yan pong coordinates na PIG send nasa laog ng Timberland. So dahil may po aram kung anong yaon dyan, basta iyan lang po manunungod sa coordinates na PIG plot me within Timberland area po. Meron ba kayong alam na title niyan? Based on your knowledge? Kasi alam nyo, Timberland, so hindi titled. Meron ba nag-claim niyan na may title po? Wala pa po kaming datos sa ngayon ko. So gusto ko lang po ipakita, tapos may bakod po. Pakita nga yung bakod. Siguro sagutin ni Mayor to. First, kung meron siyang fencing permit na hinahanap niya sa amin. Secondly, kiniklaim po niya yan, Timberland. Siguro pakisagot na lang niya. Kasi alam mo, madali po magturo. Pag nagturo ka, ilan na nakakaturo sa'yo. So, bago tayo maghiwalay, siguro, kayong mga taga-Siruma at media, sure, nanonood si Mayor. Mayor, pakisagot po nito. Kasi madali po. Simentado po, kailangan ng fencing permit niya. So yan mga tugang payag ni Governor El Villapuerte asinman ka na DNR. Itong portion po mga tugang kanda sinasabing lugar dyan sa nalayaan na portion, iyan po, daga na yan, party pa po kan pinag-aapod na Timberland mga tugang. And dahil iyan pwedeng patituluan kan si isay man na persona. And dahil ka pwedeng sadiriyon mo yan, ta sa gobyerno yan, bawal yan, sadiriyan ka na Timberland mga tugang. So, iyan, ang sabi, pakudalan subuot yan na ni konkreto ni subuot Mayor Karin Pulinga. Kaya inaapot mga tugang si Mayor Karin Pulinga, ano po ang rason paano po yan na pakudalan nabawal nga ni yan ta Timberland iyan pong nasambit ng daga pagsisidirian kanda gobyerno in konsideradong natural park mga tugang nasambit ng lugar. So kung igwaman na dapat na magpaliwanag kani si Mayor pala na daasubuot ang nagpakudal kani, dapat si Mayor mismo magpaliwanag. Ano po yan? May titulo ka kayan? Paano mo po yan patituluan? Samantalang bawal nga ni magkaigwanin na titulo, magkaigwanin na pagsasadiri dyan, tasaro po yan na natural park, mga tugang. Ano po? So, ang natural park, dapat mayo po ni na masadiri kayang kundi ang gobyerno sa na mga tugang. So, paano yan napakudalan? Sa siya nagagad ni na permit, tanganing magkudal ka na sambit ng bagay, kanasambit ng daga dyan po sa nalahayan na mga tugang. So, ang property ni si Roma Mayor Karin Pulinga, ang property subuot ni Mayor Karin Pulinga mga tugang, duman sa may lugar ka na nahalayan, kumpirmadong Timberland. So, pagsasadiri po yan kana gobyerno mga tugang. So, inilantad na mismo sa official na proceeding ang subuot property ini ni subuot ni Mayor Karin Pulinga sa barangay ka na nalahayan na sinasabi tinutukdo asin kinukumpirmar kan DNR na sa rupong Timberland basado sa mga dokumentos mga tugang na pinipresentar asin na pinatibay kan Department of Environment and Natural Resources sa nasambit na pong pagdangog, sa nasambit ng meeting na pinaggibo po kan nakalis na aldaw ni na Biyernes mga tugang. Ang maurag ko ta na kani, nag-attender ko ta na si Mayor Karin Pulinga kan si Roma tanganing digdi po ining mga nasambit na nga bagay nagkakaigwa po ni na query na dapat nasimbag niya na kuta na duman. Ano kaya ang sabi ni Mayor Pulinga? Daing niya kuma-attender dyan, tabako man niya kung miyembro kan Regional Peace and Order Council. Iyo,
duman sa region, day ka man pwedeng mag-attender talaga. Taday ka man miyembros ka na Regional Peace and Order Council. Pero, digdi sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur, ang nagpapaapod, iyo ang chairman kon Provincial Peace and Order Council. Chairman kan Provincial Peace and Order Council, si Governor Elry Villafuerte, and ang munisipyo, kana banwaan kan si Roma, sakop kan probinsya kan Camarines Sur. Sakop kan probinsya kan Camarines Sur, kaya dapat nag-attender ka, tayo ka, miyembro ka, pamayo ka baga kan municipal Peace and Order Council, dyan sa party mismo kan na banwaan kan si Roma, and ang nagpapaapod, iyo mismo ang chairman kan Provincial Peace and Order Council, kana probinsya kan Camarines Sur, dai man nagpinapaapod itong mga pag-iriba sa Regional Peace and Order Council, takon na Regional Peace and Order Council ana ipapaapod, di pati itong mga yaon sa probinsya kan na Masbate, probinsya kan na Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, di pinaarapod to. So daiman bako man na bilang chairman kan Regional Peace and Order Council, kundi bilang chairman siya kan Peace and Order Council kan probinsya kan Camarines Sur, nasakop ana banwaan kan si Roma Camarines Sur, dapat nag-attender ka kuta na. Dapat nag-attender kuta na digdi si Mayor Karin Pulingga, tanganing nasimbag niya man si mga query. Lalong-lalo na iniyo po subuot na pagpapakudal kan timberland dyan po sa nalahayan mga tugang sa banwaan ka na si Roma Camarines Sur. Tadaiman pwede po na sa diriyon nini. Da ini pwedeng sa diriyon, and da ini pwedeng pakagananin titulo. Ano po ang rason na ano ang rason ni Mayor mayo nga ni dasubot ni na permit tangani po nga magpakudal sa nasambit na nga lugar mga tugang. So iniyo po mga tugang sarong dakula subuot ining pang-aabuso sa poder kana subuot sarong alkalde. Nabigla mong papakudalan dyan na pagsasadirian ka na gobyerno na mga tugang, sumayo manin individual na pwede pating magpatitulo kayan daga na iyan, tasadiri nga ni kan gobyerno, pinagbabawal yan. Bawal po yan. Sa parte kanli, maayo nin si isayman na pwedeng kaigwanin titulo kan daga kung iniyo po konsideradong timberland mga tugang. So ipaliwanag ini, mas magayon na ipapaliwanag ini po ni Mayor Karin Pulingga. Iyo ko ta to si pagkakataon na tama na ko ta na to itong binyong ito tanganing duman mga tugang maisabi ni Mayor Karin Pulingga ana sa iyang lado kung nag-attender lang siya. Duman sa pagtitiripo na pinagapaapod po kan gobernador kan na probinsya kan Camarines Sur. Kaya digdi sa tao kan klasifikasyon bilang sarong timberland mga tugang nagluluwas duman po sa nasambit ng urulay na nasambit ng lugar and subuot pig pakudalan na mga tugang pinagpakudalan asin digdi po ginagamit subuot bilang personal na property maski mayo subuot nin malinaw na pinsing permit mga tugang. Ang paggamit mo pati kaya na personal na property day pati pwede kung totoo po na ginagamit mo subuot na personal na property at timberland day po pwede iyan. Paglapas iyan sa lay and may magkakanigong pananagutan nasambit na nga bagay. Dapat open lang iyan. An iba nga ni pag konsiderado nga natural park mga tugang dahil tinutugutan and mga sinasabi pong mga stakeholder, ito pong mga mga tugang na mga squatter dahil tinutugutan na makalaog dyan, dahil tinutugutan na makapagbugtak ka na na mga istruktura dyan,
mas lalong day tinutugutan na magpatindog ni na harong dyan, ta iyan po nga ni konsiderado nga national park mga tugang. And an inaatamanan dyan, iyo mismo ana kapalibutan. Ano po, nadai maabuso ni na si Isayman. Ano? Iyan ang dapat pinagkukonsidera. Kaya dakulang kapaliwanagan ini ni Mayor kung paano, kung totoo na siya ang nagpakudal kayan and ginagamit nasambit ng property para po sa personal mga tugang, so dakulang si Simbagon iyan. So gusto po iyan na malinawan kan provincial government and kan mga tao na nag-i-star po sa nasambit ng lugar. So, ano ang kapalinawagan kaniyo mga tugang? Ano ang paliwanag kanini Mayor Pulinga? Kana banwaan ka na si Roma. So halat mi po kami nagahalat man inahalat mi ang opisyal na paliwanag kana kampo ka na alkalde mantang digdi po nangangapuda na sa publiko ning busising investigasyon tangani na pong masiguro na mayo po nin Isayman na nakakalusot sa nagdadanay na regulasyon kan na leya mga tugang. Ano po? So dapat dyan tawanan na atensyon talaga ini. Paiwason na investigasyon ka na opisina ka na DENR na iyo na may sakop ka na sambit ng ahensya mga tugang. Tangani po na kung igwanin na paglapas mapurupundo na nasambit ng bagay. Ano po? Taday pwede po mga tugang na ana sala magdanay. Day pwede po yan na maski sisay ka pa pag sala ka. Pag bawal. Ano po? Day pwedeng tuliraron ana sala asin na ana bawal mga tugang. Kung may pagbalga ka, magpaliwanag ka. Duman sa mga kababayan ta, lalong-lalo na sa mga politiko, bako lang sa sarong politiko, kundi sa isay pa man ng mga politiko, kung may kasalan ka, magpaliwanag ka. Dapit sa nasambit ng bagay. So yan na mga tugang, pinaglilinaw ta iniyo pong nasambit ng mga bagay na ini. Dapat tawanan na atensyon iniyo pong bagay. Nagagamit na po mga politiko nang raraot na mga politiko ito man mga pobre, mga inosenteng mga kababayan ta na daiman po nag-aaram mga tugang daininda aram na sindapalan ginagamit na sa pamumulitika kaniyo pong mga nasambit na mga politiko dyan po sa partido area. Tangani po mga tugang na painiton sinda and rauton sana pamilya Villafuerte mga tugang nasala. Dapat kung ano si tunay, kung ano si katotohanan, iyo po ang pinagasasabi ninda. Kung ano si katotohanan, duman sa nasinda, mga tugang. Ano po? Ngunyan, mga tugang, sinasabi na anda reclassification kandaga, duman po sa si Roma, sarong alienable as in disposable, isinusulong na po ngunyan na 3,000 na mga pamilya mga tugang. Isinusulong na ngunyan duman po sa Kongreso ang prosopuesto nga i-classify parte ka na timberland duman po sa Roma bilang alienable as in disposable. Tanganing matawan nin legal na karapatan duman po sa daga kinakarkulo na 3,000 na mga pamilya na haloy na po nag-i-star duman po sa lugar. Ang sabi kan na Department of Environment and Natural Resources o DNR, nagdadanay po na forest land classification ang lugar kaya dahil pwedeng tawanin titulo. Dahil pwedeng gibuanin titulo o si Isayman na mga residentes na yaon po duman sa lugar. So ninhuli ka ni mga tugang, ninhuli po ka na sambit ng bagay, nagsampa na po nin prosopuestong lay o prosopuestong bill duman po sa Kongreso, iniyo po mga tugang si Congressman Tidi Redon
kan Bicol Saro Party List, tangani po nagibon END anasambit na nga daga. Iyan po, sarong lakdang mga tugang na mataunindalan sa paagi po ka na titling asin na seguridad sa pag-star ka na pamilya. Oras na ma-reclassify as END na iniyo po nga dagang ini mga tugang. Oras na ma-classify. So pwede pong tawanan nin titulo itong mga pamilya na nag-i-star po dyan, yaon sa lugar, sobra yan sa 3,000 na mga pamilya, mga tugang, kaya nag-iiro na ngunyan, Bicol Saro Party List, mga tugang. Ano po? Sabi kan DNR, ano po? Mga tugang, sabi kan DNR, nagdadanay na forest land, kaya iniyo po ang klasifikasyon kan na daga, asin na lugar, kaya dahil pwedeng patituluan kanda si isay man na mga residentes na yaon po dumana mga tugang nag-i-star. Ninuli kani, nagsampa nina sarong bill duman sa Kongreso si Terry Redon kan Bicol Saro Party List para po gibuna END na andaga. Lakdang po ini tanganing magtaunindalan sa pagdul kan titulo, titling, asin seguridad sa pag-star kan mga pamilya. So kung maaprobaran ini, pinaglalauman na dagos ng mareresolveran, hanhaluin na po na mga problema sa land tenure na kung sain matatawanin proteksyon iniyo pong mga residentes laban sa posibleng pagpapalaya sa inda, mga tugang. Iyan, sinabi po yan ni Governor Elry Villafuerte, mga tugang, dumana sa nasambit ng lugar ni pagtitiripon. Kaya importante, sabi ko nga ni, importante mga tugang na dapat iaong kuta na dumana na alkalde, ka na banwaan ka na si Roma, tanganing naiintindihan, and iaon kuta na dumana ang congressman kan partido area si Puente Villa o kundi nagpadara siya ng representante kaibana na mga tugang sa pinadara niya itong Buy Baliw na sige na paluwas ni na saralanga mga impormasyon iniyo pong si Buy Baliw, mga tugang. Uya baga si payag ni Congressman Elry para ma-reclassify po ang 55% ng siruma as alienable disposable para mabigayan sa tao. Gusto ba nyo yan? Nag-file na po sa Kongreso si Congressman Terry Redon para ma-reclassify na yan at mabigay na yan sa mga taong 3,000. Iyon na baga mga tugang so nag-iiro na ngunyan na gobyerno provincial ka na Camarines Sur. Mapadapit po digdi sa nasambit na nga bagay. Kaya mayo man po ni na problema, mayo man ni na problema mapadapit digdi po mga tugang. Nagpaparibok sa naman digdi, nagkapira nga mga politiko, gusto nindang rauton ang presenting administrasyon kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur and rauton mga tugang si Governor Elry Villafuerte ang pamilya Villafuerte para sa mga personal na mga motibo kaniyo po nga nasambit ng mga kalaban sa politika. Taaram ninda dahil ninda kayang taparad ang leadership kana mga Villafuerte ninulita na hihiling ang pagmakulog sa satuyang mga kababayan, nahihiling na mamati ang mga programa asin ang mga karahayan na itinatao po sa mga constituentes kanda probinsya sa paagi po kana liderato kan mga Villafuerte. Ngunya mga tugang, ang PNP nagsasabi nagkukumpirmar aligasyon ka na mga kalaban sa politika, mga tugang igwadaanin mga nakabunit, may kariribukan ngayon, may mga armas ngayon, ang kalalakihan na nagkudal duman po may kumusyon nga nangyari, kariribukan na nangyari duman po sa party mismo kana San Ramon sa Banwan kan si Roma Camarines Sur kan magkaigwa nin pangkukudal sa daga na pagsasadiri kan mga Villafuerte, mayo man po
kinukumpirmar mga tugang. Sabi ko nga ni, legal. Kung sa diri mo, ang daga, legal ka, may diretso ka na magpakudal. Sa diri kan mga Villaporte ang daga, siyempre may diretso sindang magpakudal. Ta sa diri ninda, o ika po baga, kung sa diri mo ang sa ibong daga, naiistaran mo, sadit-sadit lang, naiistaran mo ka na sa imong harong, partner, may pinatindog ka dyan, pastor, ninarong sa diri mong luti. Tano day mo, bawalan, pakudalan mo yan, sa diri mo ang luti. Diretso mo mga tugang magpakudal. Diretso mo magpakudal, ta sa diri mo yan. Pinoprotehiran mo, sa imong sa diri. So, ang mga Villaporte, ta sa diri ninda itong daga, may diretso sinda mga tugang para nga ni kinudal, bako man kun ano-ano, bako man konkreto, ito man na alam rin sa naman partner na may tunok, pinagkudala mga tugang, mayo naman iba, bako man konkreto, pwede lang nga nitong rauton para pinagturtugdok na mga kawayan partner, pwede lang nga nitong rauton kan mga tao, tabako man konkreto, kompersador ang mga tao, pwede itong maraot mga tugang, so bako man pong paraanab din daga, mga Villaporte, arog kan sinasabi, kaniyo pong mga politiko, mga kalaban ninda sa politika, na puro sa na pangraraot, pangraratak, tangani pong i-damage, danyaran, pangaran na kan mga Villaporte, taaram ta, na marayan sa indang mga programa, marayan sa indang mga gibo, marayan sa indang paggugobernar, digdi po sa laog kan Camarines Sur. Mayong idadaklag ninda raot mga kalaban sa politika, kaya digdi po kung ano-anong issues pinagagigibo. Kinukumpirmar kan Chief of Police, tayo na po, ano nga igwaning komisyon, igwaning nangyaring mga taga-bunit na nagkudal dyan, igwang mga armadong kalalakian, maski si PD, si Provincial Director, nagsasabi mayo, mga tugangan pahayag, mga tugang dangugon. Sa Siruma, sa bayan ng San Ramon. Sir, you're recognized. Good afternoon, sir. Wala naman po, sir, nagpa-record sa police station na naggugulo po doon, sir, sa barangay ng San Ramon, sir. Salamat. PD, meron ba nag-report sa iyo, sa region, na mayroong komosyon, kaguluhan, may mga nakabonet? Dalang sabi po, may mga nakabonet. Meron ba nag-report sa police na may nakabonet at may mga nanggugulo at nagla-land grab? As far as the provincial office is concerned, ay wala naman po, sir. Salamat. Pwede ko bang matanong sa mga... Yan na mga tugang Chief of Police sa PD. Mayo man dang kariribukan nangyari, mayo manin komosyon. Alangan man mag-ambog yan si Chief of Police, mag-ambog yan si Police Director Colonel Ulalya. Tanggal yan sa pwesto pag nag-ambog yan. Mayo man po ngayon ng report. Maski nga nga nagpablatter, mayo. Yaon nga duman si mga pulis, mayo man nga inabutan ng mga nakabunit. So anong gustong sabihin kayan? Gibo-gibo sa na mga tugang. Istorya sana. Gibo-gibong istorya. Ito pong sinasabing mga nakabunit, mga armado, may kariribukan, may kumusyon na nangyari duman sa lugar. So gibo sana yan, imbintong barita, kwentong barbero mga tugang. Sinangyari po duman sa parte mismo ka na si Roma. Mismong mga opisyal ka na PNP ang nagsasabi, Chief of Police kan si Roma, mayo man po ngayong bareta, mayo man ngayong blatter, mayo man po nga ngayong pagduman mi ngayon, mayo man mga nakabunit, simple sa ng mga trabador ang nagtatrabaho, nagkakaagning kawayan, nagkakaag po ngayon nagkakaag po ngayon mga alamre. Sumayo man, iyo man si PD, maski saro ngayon, mayo man in report, taan tao nga ni ang PNP, yaon man duman sa lugar, nakaabot tulos. Kung may report nin mga nagtatrabaho, mga nakabuni, taabutan to, kan mga pulis, duman sa lugar, rayaon pa sin mga nagtatrabaho, mga tugang. So, maliwanag na imbento, pamumulitika.
iniyo po amay paan politika pero pinapainit na po kan ibang mga politiko digdi naghanid po sa poder para rauton po ang mga Villaporte na daiman po natatanyog ang mga Villaporte ninhuli ta preparado man sinda. Preparado po ang mga Villaporte sa anuman na pwedeng idaklag na mga kaambugan, na mga issues, mga imbentong mga issues, digdi po sa laog kan Kamaradisor. Ngunyan, mga tugang, nalinawan na. Aram na nindo kung si Isay ang nagpuputik, si Isay ang nag-iimbentong barita, asin kung si Isay anda gusto siya nang magparibok, digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines. Inabot na naman kaya kita partner rin oras, dakol pa ko na kitang tuto karon kaya lang inabot na naman kita ni na oras mga tugang ni na pamamaaram digdi po sa laog ka na programa. So paabutan ta na lang ni na maray na aga po anda sa tuya po nga mga paraan tabay digdi po sa laog ka na programa si ini yung si si Jerickson na Padua siguro iniyo sa iyang sabi sa ko lusi mo ngaya bakay ka man na putsulo kagaro day man daw sa day mo maipiling ipiling mo daw baka putsulo ka filing nga daw dyan sige daw kung bako ka putsulo piling nga daw maski sa sarong tao na nag-aagi dyan. Sige daw. Sige daw, noy. Piling nga daw. Iyo, kuya ni, loyalista ni Boy Baliw. Pagkatapos, loyalista ni yung mga tugang ni Bukag. Kaya binuburukag na ni yung unyan. Sige daw, piling daw. Saro lang ang pailingan mo pa tapos o kundi ipos mo na lang sa mo tanganing bakong masupog ipos mo na lang ako kaya talagang baliktad ta inot na inot to ako atak ako asin na pukpuk pa duman ako sa pato-pato partner o ika pailingaman daw gusto mo pailingan pa kita ipos mo daw, porbari daw. Baka putsulo ka man. Bagman garo. Magampang ka daw sa ko. Kitang duwa ampangan kita. Day ta ka urungan. Hindi daw. Magdigdi ka. Kung day sa kita mahilingan. Ang bihira ka si say kamahan. So, kuli maraot kaya yan. Maraot. Lord, patawaron mo ako. Hirak man, patawadon mo ni Denny Aram anda siyang ginigibo. Maray na aga kay Jingoy Pisimo Silo, sir. Good morning. Saro man ini yung mga tugang si Richard sabi niya ako day man ko nagpapadaro sa imo inda lang kay Kabinji day man ko nagpapadaro sa imo ni na mga post ako nga ni din nagpo-post so day ako nagpapadara kayan bahala ka man sa sadiri mo so Sir na Walter Bartolome maray na aga po kay Ma'am Lydia Rodrigo maray na aga kay Ma'am Norma Alarde maray na aga, kay Sir Lauro Rivera San Jose maray na aga po, kay Sir Lito Lorico maray na aga, kay Sir Padua Jackson magpus ka lang ilingon ta daw baka putsulo ka man baka ilingon ta daw pus mo daw sige daw kung talagang lalaki ka sige daw. Bira. Dahil karinyo man lang yan kay Sir Jericho karinyo man lang yan mga tugang nakukulugan siya kan totoo makulog kaya talaga ang totoo iyo pag pastor ang totoo makulog pero kan
kaputikan, mga tugang, dai na tinutubudan yan. Kaya bakong makulog yan. Marahay na aga po mga tugang kay Sir Lauro Rivera San Jose, kay Sir Luisa Rivera San Jose. Marahay na aga man na mga tugang kay Mama Nandi Entia, kay Sir na Saldi de Materia. Marahay na aga po kay Ma'am Lydia Rodrigo. Marahay na aga po kay Sir Mick Buluboy Mora. Marahay na aga po. Siyempre kay Sir Buluboy Mora, kay Sir Basti Sumido, marahay na aga, kay Sir Nandi M. Intia, good morning. So marahay na aga po sa Saindo. Mga tugang, inabot kami din oras ni na pamamaaram, mga tugang, sa gabos ng mga nagantabay, sa papitik-pitik lang, marahay na aga po. Siyempre mga tugang, dyan sa engineering department, nakaibanan ta dyan, si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, mga tugang, si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, bago kami magpaaram, mapasalamat ako sa mahal na Diyos ulit at tinabangan kita na matapos po ang sa tuyang trabaho ngunyan na aldaw. Kaya uya po ang sa tuyang daily bread. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng Efeso 2:8 hanggang 9. Amen. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang. Salamat po sa mga parantabay kan papitik-pitik lang. Daigdi po sa BBS FM Naga. Mga tugang, ako po si Pitik Junel Cuba. Mabalos po kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin, an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po. Basta Bareta, sigurado. BBS